32 bala ang pinakawalan sa pamamaril sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Batay po yan sa dokumentong nakuha ng GMA News. Mahigit 20 bala ay mula po raw sa Senate Security. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Bago mag-alas 7 ng gabi, namataan si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na nagsusuot ng bulletproof vest. We're going to arrest somebody inside the... Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? We are going to arrest Sino po, sir? somebody. Sino, sir? Sino, sir? How can we do the operation with you? Please clear the area. Clear the area. Clear the area. Pasado alas 7 ng gabi, may narinig ng tunog ng tila nagbabarena sa isang pinto sa Senado na patago sa GSIS. May ginagawa lang na maintenance ng GSIS. It's not part of any security. Okay, so hindi kinakailangan na magdagdag ng puwersa o harakal, walang kailangan Wala. At paano po nyo ito nasigurado sa Engineer Daniel Esteban, sir? Sino kausap niyo? May counterpart ako sa GSIS eh. Nakuhanan ng GMA News ang pagdidrill sa bahagi ng GSIS building. May mga kasama ang mga lalaking nagdidrill, kabilang ang isang nakasuot ng vest na may marka ng NBI. Pasado alas 7:40, nagtungo si Aplaska kasama ang ilang tauhan ng USAA, Philippine Marines at pulis sa isang hallway ng Senado na papunta sa direksyon ng GSIS. Sinundan namin si General Aplaska, so pinatigil ulit kami sa hallway. Hanggang sa Ay, narinig kami putok ng baril! May baril! Nimpa! Tago! Nimpa! Tago! umalingaw na ang mga putok ng baril. Nagsakbo kami na bigla. Nagkaroon ng sunod-sunod na putok. Sa gitna ng putukan at takbuhan, pinatay ang mga ilaw at pinaalis sa lugar ang mga taga-media. Hanggang sa muli magkaroon ng sunod-sunod na putok ng baril. Sa compound ng GSIS, kanya-kanya ring cover ang mga taga-NBI. Nung una, di pa tukoy kung sino ang nagpaputok. Pero nakapwesto daw ang shooter sa may Senado. Gumanti ng putok ang NBI para ma-extract ang kanilang mga ahente. Pero di ito naging madali. Bandang alas 8 ng gabi, nag-livestream si Senate President Alan Peter Cayetano. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Kasama niya roon ang ilang kapwa-miyembro ng Senate Majority hanggang sa humupa na ang gulo. At dumating sa Senado, sina DILG Secretary John V. Cremulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Ang tensyong naganap sa mataas na kapulungan bakas pa ng unang masilip ng ilang senador na nasa loob pa ng Senado matapos humupa ang gulo. Ngayon, natakpan na ang mga salaming na butas ng mga bala at nakasarado na rin ang pinto ng fire exit kung saan narinig ang mga putok ng baril. Makikita ang itsura ng labas nito na sinasabing konektado sa bahagi ng gusali na ginagamit ng GSIS. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na may mga pinadalang tauhan ng NBI bago mag-alas 6 ng gabi sa GSIS building. Parehong gusali kung nasaan ang Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Ang mga tauhang ito ng NBI, ang mga nakita sa video ng GMA News na may binabarena ng pintuan. Paliwanag ng NBI, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault.
Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Nang makita raw ng mga taga-Senate Sergeant at Arms ang mga taga-NBI, agad umuno silang nagbihis ng pangbakbakan at nang kumprontahin ang NBI agent, dito na nagkaputukan. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po naman po yung Mel. No? Yes. Bakit ho? Ba't Ito po ano yung- ay kasama sa aming standard operation. Nakita po namin yung mga tao na armado, kaya po as part of our procedure, ay challenge po namin siya. Challenge po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Pero nung sinabi namin na bakit kayo armado, ibaba nyo yung mga baril nyo, instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Hindi tinukoy kung sino ang NBI agent na nagpaputok, pero isa umunong NBI volunteer ang inaresto. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan ng unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm yun, ma'am. Waiting pa po tayo sa result po ng SOCO. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sa mga taga-NBI, maawa po kayo. Tulungan niyo po asawa ko. Huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang siya at hindi regular na empleyado. Siya po ay driver nga daw talaga. Isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun po, siya ay non-operational. Hindi rin anya sa Senado na aresto ang volunteer kundi sa bahagi ng GSIS na katabi ng Senate office. Hinahanap niya daw po yung bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa loob ng Senado. Pero ayon kay Senator Amy Marcos, hindi ito totoo. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Tumanggi magsalita ang arestado pero ayon sa kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Hindi siya operatiba. So, hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. PNP ang mangunguna sa investigasyon tungkol sa nangyaring gulo sa Senado, kasama sa aalamin kung sino-sino ang mga gumamit ng baril. Nasa 10 ang hinihinalang sangkot sa putukan. Of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA News.